Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awan ng ating buhay, ang salitawa. Mga kapatid, ang batas po ay nilikha para magkaroon ng order sa ating relationships, sa ating society, at sa ating pagkilos. Ang mga batas ay nilikha upang sa ganon may maggabay sa atin kung paano tayo umasta. At ang batas ay nilikha para mas maging maayos tayong lahat. Ang batas ay hindi nilikha para magpahirap, para magpabigat sa buhay nating mga tao. Ito ang unang-unang pinupunto ng Panginoon sa mga Pariseo sa ating ebanghelyo ngayon, na yung batas na minana nila kay Moses mula sa Diyos ay ginawa nilang pabigat sa kanilang buhay, lalong higit sa kanilang kapwa-tao. Kaya sa ating ebanghelyo ngayon, makikita natin kung ano nga ba talaga ang tunay na espiritu ng batas, the spirit of the law. Sa ating ebanghelyo, narinig natin na ang mga alagad ng Panginoon ay gutom during the Sabbath day. At habang sila ay naglalakad sa maisan, sila po ay kumuha, pumitas o pick up. Ang tawag nila ito ay gleaning. At yung gleaning ay nasa batas nila ayon sa Leviticus. Na ang purpose nito ay para sa mga mahirap, sa mga foreigners na gutom. Para ito sa ikakabuti ng kapwa-tao. Pero tingnan natin na ang mga Pariseo, hindi naman nila kinukundina yung pagkain, yung ginawang pagkuha ng mga disipulo ng Panginoon, kundi ginawa nila ito sa araw ng pamamahinga, Sabbath day. And for them, it's not allowed. It is a violation of the Sabbath law. Kaya ang Panginoon, kanyang ipinagtanggol ang kanyang mga alagad by giving them examples. The example of David and his men, that they ate the sacred bread that they were not allowed to eat. And pangalawa, yung kanilang mga priests sa templo na nagtatrabaho during Sabbath day, pero they are not violating the law. Ito yung mga example sa ginamit ng Panginoon na nagpatahimik sa kanila. And so there is a regularity on how they interpret or understand the laws of Moses. And so Jesus now dropped the bomb and said, I desire mercy, not sacrifice. At sabi niyang pangalawa, the Son of Man is Lord of the Sabbath. Meaning, ang pinapakita ng Panginoon sa atin ay ang mercy ang siyang dapat na pinagmumulan o espiritu ng batas. Hindi yung mercy na we tolerate the mistakes of others. Pero mercy would mean that the needs of other people takes precedence before legal observances. Na mas makita natin na mas mahalaga yung buhay at human needs ng bawat tao kaysa sa legal observances. And love has precedence over the law, since this is the foundation of all laws. Kaya napakahalaga na sa batas ay hindi lang natin tinitingnan na ito yung batas na tila nagpapahirap sa kapwa-tao natin. Ito yung batas na tila sasaktal sa kapwa-tao natin. Pero may mga batas para makita natin na ang batas ay para makatulong sa kapwa-tao natin. At yung tulong na yan ay nagmumula sa mercy natin. Yung maintindihan natin, maunawaan natin ang kalagayan ng kapwa-tao natin at tayo'y makakatulong upang maibsan ang pinapasan na mabigat ng ating kapwa-tao. Mga kapatid, ganyan natin tingnan ang mga batas na mayroong awa. Na ibig sabihin nun, yung awa ay tinitignan natin yung ikakabuti, yung kapakanan ng ating kapwa-tao. And that is precisely the mercy of God. Yung mercy of God is not to judge us. Yung mercy of God is not really to look into our shortcomings and sins. But the mercy of God is a matter of looking
what is best for us. Yung ikakabuti natin, yung lalabas yung mabuti sa atin, at yung magiging tunay tayong mabuti. Yan ang awa ng Diyos. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.